Beef hindquarter guys, panoorin natin dito si Master Christian. Tinatanggal niya na dito yung beef camto. At tuwan-tuwa nga dito si Master Christian sa gamit niyang knife. Jigensen 4.5 na madalas natin gamitin yan guys. At nandiyan naman yung nakapula si Master JR. Shoutout sa inyo mga idol. At natanggal na nga dyan yung beef camto. Syempre papanoorin ko muna sila dito kung paano mag-debone ng beef hindquarter. Dahil pantinda nila to guys. Kailangan mapag-aralan ko din kung paano yung ginagawa nila dito. Para just in case na pahawakin naman nila ako ng beef dito guys, ako naman yung magde-debone, ganyan din yung gagawin natin deboning. Magkakaiba kasi talaga tayo ng mga natutunan at nakasanayan sa pagde-debone dahil pambenta nila to guys. Syempre doon tayo susunod sa standard nila. At ito nga binaba na dyan ni Master Christian yung tenderloin at tatanggalin naman dito yung short ribs guys. Nilalagari nga pala nila tong short ribs na to mga idol para na sa ganon hindi wasak-wasak yung buto ng short ribs dyan mga idol. Siyempre mas maganda pag hindi wasak yung buto dahil ang beef talaga ay pag tinaga mo yan, napakatigas talaga ng buto niyan kaya ginagamitan talaga ng lagari yan guys. So sa mga pambulalo naman ginagamitan naman yan ng bone. So yung machine na lagari, yun naman yung ginagamit natin sa mga beef shank natin. So natanggal na dyan yung pinakang short ribs natin guys. O tatanggalin naman dito yung T-bone. Nakasama pa nga dyan yung beef tenderloin na hindi niya tinanggal ano. Ito lang yung napansin ko kasi pag ganyang deboning guys na hindi tinatanggal yung tenderloin, nakadikit pa yan sa T-bone. Ang kakalabasan niya pag kinat nyo yung karne na yan guys, porterhouse. Isa sa pinaka high value din kasi yan talaga yung porterhouse guys. At sulit naman talaga pag porterhouse yung binili mo. Talagang naman panalo yung steak mo. T-bone na may kasamang tenderloin. Ay nako, talaga naman talagang uubos na isang kalderong kanin. Kaya kung gusto nyo bumili ng fresh na beef guys, punta lang kayo sa Juliana Wet Market. Sa may Singer Taytay lang yan guys. Makikita nyo yung pwesto nila Master Christian doon. Makikita nyo rin naman sa timbangan doon, nakadikit yung sticker natin at malalaman nyo doon yung pwesto nila guys. Shoutout sa lahat ng mga tropa natin dyan, mapababoy, isda, manok, gulay, prutas. Shoutout sa lahat ng mga taga Juliana Wet Market guys. Especially sa lahat ng mga followers natin dyan sa Juliana Wet Market. At matatanggal lang nga dito ni Master Christian yung T-bone natin na may kasamang tenderloin guys. Bali sa pagdidebone nga pala ng hindquarter guys, nandiyan na nga pala lahat ng mga high value ng beef na makikita nyo sa mga tindahan or sa mga meat shop or sa mga supermarket guys. Diyan nila makukuha lahat ng mga high value. At dito nga nagkakantsawa na sila dito. Tuwa kasi talaga dito si Master Christian sa gamit niyang knife na 4.5 inches guys. At kung gusto nyo rin ng ganyang knife guys, PM lang kayo kay Butcher Knives Davao, 100% legit guys. At isusunod naman dito tanggalin ni Master Christian guys yung pelvic bone ng beef na hindquarter guys. At yung pelvic bone natin guys, ginagamit yan sa mga pangkaldereta, pang sabaw-sabaw. Talaga napakasarap niyan kasi malasa-malasa yung pelvic bone na yan guys. So pag natanggalan ni Master Christian dyan, matitira dyan yung mga high value na rounds na tinatawag natin. Ayan na yung kabuuan ng rounds, yung mga nakasabit na yan. So ito, tinanggal na yung sirloin tip. Ayan yung sirloin tip, pinakamalambot sa sirloin guys. Bukod nga sa tenderloin na pinakamalambot sa beef guys, ito na yung sumunod na pinakamalambot ng parte ng beef natin guys. At tinatawag na sirloin. Yung pinaka nasa dulo niya yung sirloin tip, ayun yung pinakamalambot naman sa sirloin guys. So ayan yung pinakamabilis talaga na uubos at nabibili sa baka. So tapos natanggalin dyan yung sirloin guys. Ito lalagyan naman ng hook ni Master Christian para mailipat yung pagkakasabit dyan ng beef rounds kasi pag naputol dyan yung pinakang kenchi natin or yung litid, malalaglag yan guys. Kaya talagang nilipat yung pagkaka-hook dyan ni Master Christian. Tinanggal na dyan yung pinakang litid ng kenchi. Tinanggal na rin dyan yung lahat ng rounds ng sama-sama ni Master Christian guys. So pag nag-debone tayo ng beef, i-request natin na isa-isay natin yung pinaka mga rounds dyan guys. Yung top round, bottom round, round steak at syempre yung eye round guys. At syempre kung papayagan tayo sa ganong diskarte guys, kasi alam naman natin sa wet market, ang diskarte talaga mabilisan talaga. Kailangan talaga may display agad dyan dahil gagawa pa rin talaga silang order. Kaya sama-sama na yung bottom round dyan, yung top round, eye round at kenchi. At natanggal na nga dyan yung karamihan ng rounds guys, pero mayroon pa natitirang isa. Ang tawag naman dito sa natitirang isa na to guys, ito naman yung tinatawag nating round steak. Bukod sa tenderloin, sirloin, ito yung isa sa pinakamalambot ng parte ng beef natin guys. At talaga napakasarap niyan. At kapansin-pansin nga dyan na hindi tinanggal yung round steak sa bone marrow guys ano. Di talaga sila nagsisero-sero dito ng bone marrow kasi low value talaga yon. Kaya ginagawa nila dyan, ini-slice nila ng pambulaluya na kasama yung round steak. At talaga naman napakainam nun, napakalambot kasi niya round steak guys. At yun na iwan naman sa meat hook guys, ay naman yung tinatawag natin beef shank na original na pambulalo na may kasamang kneecap guys. Shoutout nga pala kay Master Christian, kay Master Jun at kay Master JR.